Lumangoy lang ang dalaga sa ligaw na lawa. Pagdating niya sa pampang, tumingin siya sa kanyang mga hita at nakita niya ito. Ang magkabilang binti ay nababalot ng matingkad na pulang dugo. Akala ko dadalawin ako ni tita habang lumalangoy ako, hindi pala. Itinaas ng kapatid ko sa kanyang ilong para maamoy itong pulang bagay. Napansin ko ang malakas na amoy ng malansa sa dugo, hindi pa rin maintindihan ng dalawa ang nangyayari. Sumunod na sigaw ng mga turista sa kanluran mula sa lawa. Ang mga tao sa ibaba ay tumatakbo na parang baliw. Parang may tinatago sila sa kakilakilabot. Ang ibabaw ng tubig ng lawa ay nabahira ng pula ng dugo. Tumakbo lang ng medyo mabagal, lalamunin agad. Wala silang ideya na sa oras na ito, naroon ang buong anyong tubig. Isang mutant eel na maaaring kumain ng tao. Dahil sa nuclear wastewater na patuloy na dini-discharge araw-araw. Ang resulta ay mga ilog. Ang mga lawa at dagat ay mahalagang nahawahan. Mabibigat na radioactive na elemento. Isang grupo ng mutant eels. Ang mabangis na nucleus ay lumitaw ng wala saan. Hindi naghinala ang naglilinis. Doon, nakakita ng cute na maliit na igat sa tabi ng lawa. Hinawakan niya ito sa kamay at pinaglaruan. Tinawagan pa niya ang asawa para magbiro. Ngayong gabi gusto kong kumain ng eel rice na niluto ng asawa ko. Ngunit sa sumunod na segundo ay nag-transform ang igat. Hindi ito ang oras para magbiro. Nang sa wakas ay kinailangan niyang tanggalin ang kanyang sinturon at laman. Sa hindi inaasahang pagkakataon, marami pang magagandang babae ang sumulpot mula sa lawa. Atakihin ang naglilinis. Sa sobrang takot niya ay nanghina ang kanyang mga paa. Hindi na makatakbo. Hindi kasi ako makatakbo dahil sa mga uod. Siya ay nakagat ng igat hanggang sa mamatay. Iyan ang kalbo ng naglilinis. Maging merienda para sa mga igat. Ngunit ang maliit na halaga ng pagkain na ito ay hindi sapat para mapuno ng mga igat ang kanilang mga ngipin. Nagsimula na naman silang maghanap ng bagong target. Isang matandang lalaki ang nangingisda sa tabing ilog. Biglang tumalon ang igat. Kinagat ang mata niya sa isang kagat lang. Nakatingin lang si Ihata sa kanyang katabi na walang magawa sa kanyang amo. Nasaksihan ang pagkaladkad ng may-ari sa tubig. Nilalamon ng igat. May mga turistang naglalaro sa malapit na isa-isang namamatay. Dumating si Officer Teddy kasama ang kanyang katulong upang suriin. Marami silang nakitang patay na igat sa ilog. Bibig at ngipin. Matutulis na pangil at napakabangis. Si Teddy talaga ang mga igat na ito. Naging hayop na kumakain ng tao. Ngunit hindi sumang-ayon sa kanya ang isa sa kanyang mga kasamahan. Nakaupong mag-isa sa bangka na nagbabalak lumabas sa gitna ng lawa. Naghahanap ng higit pang mga sample ng igat. Uminom lang siya para makapagpahinga. Ay diretsong hinayla sa tubig ng igat. Nakahanap si Teddy ng paaralan ng mga igat sa dalampasigan. Nagulat siya nang tingnan niya ang eksena sa harap niya. Hindi nagtagal, natuklasan ang bangkay ng kasamahan. Nanonood ng isang kasamahan na kinakain hanggang sa mamatay ng isang igat na kumakain ng tao. Ngunit buo pa rin ang kanyang katawan. Pagkatapos ay dinala siya para sa autopsy. Walang nakitang kakaiba ang doktor sa katawan. Maghandang magulat kay Teddy. Ngunit hindi niya pinansin ang tiyan ng bangkay. May patuloy na umuusad. Susunod na segundo. Narinig ni Teddy ang mga paungol ng sakit sa telepono. Hulaan mo kung anong nangyari. Naghihintay na masugad ka sa ospital. Malungkot na namatay ang doktor sa lupa. Kasama ang mga mantsa ng dugo sa lupa. Maaaring pumasok ang igat sa imburnal. Ibig sabihin yung mga halimaw. Maaaring pumasok sa mga tahanan ng mga residente anumang oras. Kaya mabilis na ipinaalam ni Teddy sa mayor. Dapat daw isara agad lahat ng wild lakes. Magsagawa ng maingat na inspeksyon ng mga drains. Pag-iwas upang maiwasan ang mas maraming tao na inaatake. Ngunit sinabi ng alkalde na hindi lamang ito ginagawa. Kumokonsumo ng maraming mapagkukunan ng tao at pananalapi. Magdudulot din ito ng kalituhan sa mga tao. Hindi ba ito isang paaralan lamang ng isda? Kung ang isang tao ay kumakain ng isa, ito ay mapapawi. Ganap na hindi mapanganib sa mga tao. Hindi nila alam yun. Kawalan ng pagkilos sa merkado. Magdudulot ng hindi na mapananauli na sakuna. Ang unang taong nagdusa ay ang kanyang sarili. Nakaupo at nag-iisip tungkol sa buhay at lahat. Lubusang hindi pinansin. Sa palikuran, hindi mabilang na mutant eel ang tumalsik. Isang kagat sa ibaba niya ang nabasag niya sa isang iglap. Pero sinubukang bumangon ng lalaki. Sa oras na ito, ang buong bayan ay sinalakay ng mga mutant eel. Sa una, umiinom lamang sila ng nuclear wastewater sa lawa na nagdulot ng mutasayon.
Nang maglaon ay unti-unti silang naging mga amphibian. Maaaring tumakbo ng malaya sa lupa. Pagkatapos ay sundin ng imburnal. Kumalat sila sa lahat ng dako. Mayroon ding malaking bilang ng mga igat na gumigapang sa mga tubo ng imburnal. Umakyat sa bahay ng mga tao. Ito ay malubhang nakaapekto sa buhay. Ang mga tao ay hindi nang ahas na malayang gumalaw sa labas. Huwag maglakas loob na gumamit ng tubig sa bahay. Hindi na ako naglakas loob na pumunta sa banyo. Pero hindi maiiwasan na maraming tao. Inatake ng mga igat. Maaaring mangyari anumang oras habang nagmamaneho. Mapapaligiran ng mga igat. Ang mga igat ay tila nakabuo ng kanilang sariling order. Pinalibutan at hinahabol nila ang mga tao. Ang mga inatake ay namatay ng labis na kalunos-lunos. Parang, ang buong bayan ay kontrolado ng mga igat. Si Teddy ay nasa TV na nag-uulat ng mga emergency na balita. Pinayuhan niya ang mga tao na manatili sa bahay at limitahan ang paglabas. I-block ang mga pinto, bintana at drains. Huwag lumabas at maglibot-libot. Susubukan kong ayusin ang mga kahihinatnan sa lalong madaling panahon. Ngunit ang kanyang anak na babae ay si Hiromi. Sa oras na ito ay naglakas loob siyang pumunta sa hot spring. Wala siyang alam tungkol sa mutant eels. Kanina pa ako nag-swimming dito. Matalik na kaibigan ni Pomeranian. Paglangoy ko pa lang, inatake na ako ng igat. Nang malaman ni Hiromi ay nakita niya ang igat. Lumabas ito sa bibig ni Zenos. Pagkatapos, naging puddle ng putik ang buong hot spring pool. Natakot siya at mabilis na tumakbo pa uwi. Sa oras na ito, napapaligiran din ng mga igat ang kapatid at ina ni Hiromi. Naghahanda ang bata sa paghuhugas ng kanyang mga kamay. Nakakita ng mutant eel na lumalabas sa tubo ng tubig. Kaagad pagkatapos umapaw din ng tubig mula sa palikuran. Siksik na igat, hindi nagtagal ay kumalat ito sa buong silid. Sa sobrang takot ng bata ay nagtago siya sa attic. Nagtago rin sa banyo ang nanay sa ibaba at nanginginig. Napapaligiran din siya ng mga igat. Tiningnan ni Hiromi ang nakakakilabot na eksena sa harapan niya. Determinadong iligtas ang kanyang ina, ngunit hindi rin niya alam kung ano ang gagawin. Mayroong hindi mabilang na mga igat sa banyo. Walang choice si Hiromi kundi kunin ang salapang. Tuhog ng igat hanggang mamatay. Sa wakas ay nakatakas kasama ang kanyang ina. Sa mas malaking lugar, nagsimulang ipakita ng mag-ina ang kanilang husay sa isang kompetisyon sa pagluluto. Binuhusan ni nanay ng alak ang mga igat na ito, magdagdag ng mataas na konsentrasyon sa pagluluto ng alak at ay marinate ng lubusan. Pagkatapos ay mag-ihaw ng higit sa 800 degree na apoy, hanggang sa lumiwanag ang mga premium na sangkap, mapangakit na aroma ng inihaw na pagkain. Walang kamalay-malay na tumulo ang laway mula sa gilid ng aking mga mata. Mas diretso si Mommy. Kadalasang ginagamit ang mga premium na sangkap, ang pinakamadaling paraan ng pagluluto. Kinuha niya ang blender, gilingin ang lahat ng igat para makuha ang laman. Kung ito ay ginawang minced meat, masarap kasing sashimi. Pero nararamdaman pa rin ng nanay ko na hindi maganda sa kalusugan niya ang pagkain ng hilaw. Kaya kailangan nating gumamit muli ng apoy. Tulungan ang anak na babae na magpainit at magluto. Si Teddy ay nagmamadaling umuwi, at iniligtas ang kanyang anak mula sa attic. Maayos ang pagsasama-sama ng pamilya. Nang tumakas si Teddy kasama ang kanyang pamilya, biglang nahulog ang mga high voltage na linya ng kuryente. Nakuryente ang isang malaking grupo ng mga igat sa lupa sa isang iglap. Nagbigay ito ng magandang ideya kay Teddy. Sa kasalukuyan, tila ang electric shock ang pinakamabilis. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang lahat ng mga igat, dahil ang mutant eels ay tulad ng malansang amoy ng bulok na karne. Kaya nagpasya si Teddy na gumamit ng maraming bangkay ng hayop, pag-akit ng mga igat sa reservoir ng power plant. Bilang resulta, hindi sila naglalagay ng sapat na karne. Kalahati lang ng igat ang naakit, kaya nagpasya ang kasamahan ni Teddy. Isakripisyo ang iyong sarili upang iligtas ang buong sangkatauhan. Mga kasamahan, gagamit ng sarili nilang kakaibang amoy sa katawan. Makaakit ng mas maraming igat. Tahimik siyang tumalon nang hindi pinapansin ni Teddy. Sa lalong madaling panahon ang lahat ng mga igat, lahat ay naaakit sa kakaibang amoy ng laman ng tao. Ang kanyang kasamahan ay namatay ng malubha sa lugar, sa harap ng bibig ng 10,000 eel. Pagkatapos ay pinahit nila ang switch sa loob ng power plant sa susunod na segundo. Agad na nagiging isang higanteng hurno. Ang lahat ng igat ay inihaw na mainit. Ang mga tao sa bayan ay may sapat na makakain ngayong taon. Akala ko nagtagumpay sila sa pagpatay ng mga igat. Sa wakas ay mapayapa na ang buhay. Ngunit sa araw na iyon, may lalaking umiinom ng tubig sa gilid ng kalsada. Parang may nakita ang kanyang aha. Tumatahol sa alisan ng tubig sa susunod na segundo.